Pag-usapan natin. Inatasan ng Supreme Court and Bank ang mga respondents na magsumite ng komento kaugnay sa kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang kanyang posibleng pag-aresto kaugnay ng warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Batay po sa inilabas na abiso ng Korte Suprema, binibigyan ng 72 hours ang mga respondent upang maghain ng kanilang komento sa urgent manifestation at supplemental motion ni De La Rosa na humihiling na mapigilan ang kanyang pag-aresto, detention at posibleng paglipat sa ICC custody. Binigyan diin ng parehong palugit si De La Rosa upang magsumite ng kanyang tugon matapos matanggap ang komento ng mga respondent. Samantala, kinumpirma naman kahapon ng Office of the Solicitor General o OSG na magsusumito ito ng komento sa ngalan ng gobyerno o in behalf sa ating government bago ang itinakdang deadline ng Korte Suprema. Ayon sa OSG, nakatakdang isumite ang kanilang komento sa loob nga ng 72 hours mula nang matanggap ang resolusyon ng korte. Ang petisyon ay kaugnay ng kasong nakabinbin sa Supreme Court na may kaugnayan sa ICC arrest warrant laban kay De La Rosa. At samantala, kahapon lang din ay naghain naman ng panibagong manifestation sa Supreme Court ang mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang muling hilingin ang agarang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa kampo ni De La Rosa, layunin ng mosyon na pigilan nga ang anumang pagtatangkang pag-aresto o kaya ay pagsuko sa kanya sa ICC. Samantala, ang panibagong manifestation ay dagdag sa pleading sa petisyong inihain niya at dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga hakbang kaugnay ng ICC case. At ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa TRO o wala, ano ang posibleng mangyari kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakasama po natin ngayon si Professor Arnel Golen Sanchez, ang Founder and National Director ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. Prof, good morning, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ma'am Sara. Good morning sa ating tagapakinig. Mainit pa po itong balita na to at nagkakaputukan na nga po sa Senado nung nakaraang gabi po, Ma'am. No? Kaya nga. Magpapatuloy po tayo. Nais ko lang batiin ng aking napakagaling na abogado at napakabayad si Attorney Beba ng PAO dito sa DASMA ng Branch 90. Si Attorney Carol, ang aking kaibigan, and the rest ng mga empleyado natin sa korte dito sa DASMA. Magandang umaga po sa atin lahat, Ma'am. Opo. Ayan, magandang umaga po sa mga abogado at kakilala niyo po, Prof. Prof, una po sa lahat, abigyan niyo nga po kami ng inyong reaksyon. Kayo po ay nagtuturo po ng tungkol na rin sa mga batas at pinag-aralan niyo po ito. Ano po ang inyong reaksyon tungkol po doon sa nangyari sa Senado nung isang gabi? Well, yung mga ordinary day nga po, Ma'am, na nag-uusap tayo, no? Na-predict ko na po ito na magkakaroon po ito ng kaguluhan. Dahil nagbabanggaan po dito yung executive. There are three branches of the government. We have the legislative, judiciary, at saka executive. Ang nagbabanggaan po dito ay ang executive, no, na kailangan i-enforce yung law, kagaya ng warrant of arrest, no? At yung legislative ng Senado. Kaya nagkaroon ng conflict at hindi na rin po ako nabigla talaga, honestly, na mangyayari ito dahil kagaya nga na sinabi ko, Ma'am, pag nung nagkukwentuhan tayo mga nakarang araw, ay mangyayari din po ito. Opo. Pero Prof, dinideny po ng ating presidente na may binigay siya na utos. Pwede po bang gumalaw ang NBI without po yung utos ng ating executive? Yes, Ma'am, with or without the command of the President,
ay pwede pong gumalaw ang ating mga law enforcement agency, any law enforcement agency, since it is mandated by the international court, yung ICC, yung warrant of arrest issued by the ICC, yung warrant of arrest nga na sinasabi po, no, na they have to implement this or i-issue yung warrant of arrest na ito, no? Although hindi ko pa talaga mismo nakikita, ma'am, no, yung kung nasaan po talaga yung sinasabi nila na hard copy ng warrant of arrest sa pagdakip dito kaya Senator Bato, ma'am. Opo. So pwede palang gumalaw ang ating kapulisan, ang ating NBI kahit wala pang utos na nilalabas ang ating presidente. So parang pwedeng ang labas ito, nagpa-participate sila sa ICC without the Yes, knowledge or without the final instruction from our president. Yes, ma'am. Kasi may direct contact naman po sila sa sa Interpol, sa ICC, ano? At kung ibinaba nga naman po talaga ang warrant of arrest ng ICC, ay sigurado mapupunta ito sa mga law enforcement agency natin. No, pero ang ano ko lang diyan, dapat in-inform din talaga nila ang presidente since this is not just an ordinary event na nangyayari, no? Kasi it involves ang ating bansa sa world community, sa international. So marapat lamang na itong ating mga law enforcement agency bago nila ginawa yung hakbang kung ano man yung ginawa nila noong nakarang gabi ay marapat lang na ipaalam nila sa ating presidente, ma'am. Sa tugtungan ko lang naman since ang NBI may under po siya ng Department of Justice. And ang Department of Justice ay under po ito ng Office of the President, yung tinatawag nating executive branch ng ating government. Yes po. So ibig sabihin, yung video na inilabas ng ating presidente ay pwedeng o maaaring totoo na wala siyang inuutos nga. Pwedeng gumalaw mag-isa ang NBI. Yes, ma'am. Pero ako, opinion ko lang din. Alam po ito ng presidente. Alam po ito. Kasi in command po siya. Diba? Siya yung chief commander ng buong Pilipinas. So lahat ng gagalawin sa baba, lalo na sa pagpapatupad nito at malaking tao na involved dito, ang senator. Sa palagay ko lang naman, alam na po ito ng presidente. Hindi ko lang masabi na kung yung in-execute ng isang gabi doon sa tawag dito sa Senate ay alam ng presidente. What I mean is, alam na mangyayari yung aresto. Pero hindi I'm not sure no na kung ang presidente alam niya na in-execute na pala ng NBI o yung ating mga enforcement agency sa pagpunta sa Senate. At sinasabi naman ng ating presidente na nung pagka 4 PM nalaman niya nga na may inalabas na ang Supreme Court, pina-exit niya nga daw ang NBI. May ganyan po, no? Pero, Prof, punta po tayo dito sa pag-uusapan natin na TRO o wala. Ano ba ang pwedeng mangyari kay Senator Ronald Bato de la Rosa? Sa ngayon, ang sabi po ng Supreme Court, kailangan sumagot no ng government doon sa sa gusto ng ni Bato. Petition ni ni petition. At ang pinaka-latest po na nakuha natin dito yung OSG po ang sasagot in behalf po no sa gobyerno. Pero meron na ring naghain na naman ng panibagong kahilingan sa Supreme Court naman si Bato de la Rosa, si Senator de la Rosa kahapon nga. Prof, dalawang senaryo po kasi pwedeng mangyari. Halimbawa po, pagbigyan ng Supreme Court na magkaroon ng TRO si Senator de la Rosa, ano na po ang mangyayari? Hindi na po ba siya huhulihin? Hindi na siya aarestuhin ng ating NBI o ng ating PNP? Ma'am, kung titingnan po natin ang batas, napakagandang tanong yan, ma'am. Kasi yung restraining order coming from the Supreme Court, ano po yan?
kumbaga, mandatory po yan. Kailangan sundin po yan. At nakalagay sa section 18, kung hindi ako nagkakamali, ng Republic Act 9851, ay the regional trial court has the what we call the exclusive jurisdiction over the crime punishable by this act. Ano itong act na ito? Yung Republic Act 9851, kailangan mabanggit natin sa ating mga kababayan natin, ma'am, dahil ito yung pinagtatalunan. This is the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Okay, tapos genocide and other crimes against humanity. So, nakadefine po ito doon, no? Na batas nito yung 2009, kung hindi ako nagkakamali, 2009 po ito naging batas by December, ma'am, no? So, ito yung pinag-uusapan na dapat kung aling korte napunta si Bato ay dapat doon siya dalhin. No, kaya lang, ma'am, may dito, may kabilang banda na meron din option. The government may submit yung suspect na aresto dun sa international court, which is yung ICC, ma'am. So magbabanggaan ito, ma'am, eh. Pero kung ito yun, ma'am, halimbawa sasabihin ng mga law enforcement agency, may command ang galing sa ICC, may batas kaming susunod na 9855 Republic Act. Hindi na namin kailangan sugutin hindi na kailangan kami mag-comment doon sa petition ni Senator Bato. We will execute this warrant of arrest in full breath. Ibig sabihin, gagawin talaga nila with or without yung comment na yon. Sa kabilang banda, ma'am, yun nga, ma'am, nagbabanggaan na ngayon ang tinatawag nating legislative sa part ni Bato at saka yung sa executive branch. No, kaya nagkagulo, nagkabarilan pa nga. No, kung may narinig tayo doon pero hindi natin alam sure kung ano yon. Pero yung TRO, ma'am, mahalaga yan. Mahalaga yan kasi kung iginagalang po ng executive department yung ating judiciary, ay marapat lamang na yung word na tiwala natin sa judiciary natin ay dapat lang na dito sa Pilipinas i-hear o dinggin ang kaso ni Bato. Yun ang problema doon, ma'am. Kapag hindi naman sinunod ng NBI ito, sasabihin nila kasi may komanda na galing sa ICC, doon na po magkakagulo, ma'am. And nabalitaan ko rin po kanina or kahapon pala na mayroon palang resolution ang Senate na pag ang isang senador kahit non-bailable ang kaso basta't nasa loob ng plenary ng session hall ng Senate, hindi ito pwede arestuhin. At marami na po ang hindi na aresto dahil yung tinatawag natin yung hindi naman sa pagiging immunity nila dahil kundi the Senate is trying to protect yung kanilang mga member, ma'am. Opo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, Prof, kung halimbawa yung situation natin ay maglabas ng TRO ang Supreme Court in favor doon kay Senator Bato, pwedeng hindi sundin ng NBI. Pero pero makakabangga naman nila ang Senate dahil sa resolution na ginawa. Pero dapat si Senator Bato ay nasa loob dapat ba ng custody, nasa loob ng Senate, yes, para sa loob implemented yun. Hindi yung sa building, ma'am, mismo doon sa loob ng session hall ng Senate. Opo, hindi siya pwedeng arestuhin. Opo. At o kahit daw non-bailable ang kaso. Not unless kung siya mismo ay sinurrender na ng Senate. Yun po yung mangyari doon. Yun yung nangyari nung isang gabi, kaya hindi talaga siya isinuko dahil sa resolution. Pero yung situation po ngayon, Prof, wala na siya sa loob ng Senado. Umalis na po si Senator Bato. So, anytime, ma'am, kung meron talagang valid and confirmed arrest warrant coming from ICC, ma'am, ma-arresto po siya at arrestuhin siya. At yun po yung pinanghawakan ng mga law enforcement agency natin to execute that warrant of arrest.
na ordered by the ICC. But however, or on the other hand, ay yun nga ma'am I think 7 or 9 years na tayong wala sa sa pagkaka-member sa ICC, ma'am. So another conflict naman ito. At nabanggit ko nga po kanina yung Section 18 ng Republic Act 9851 na ulitin ko lang ma'am, the Regional Trial Court have the exclusive jurisdiction over the crimes punishable by this act. So yun ma'am na dapat igalang yun, na dapat dito talaga i-try. Yun. Kaya lang ma'am, kapag si Bato ay inaresto at dito diniginig ang kanyang kaso, hindi siya makukulong ma'am. Yun, hindi siya makukulong. Kasi po. Kasi ma'am, andun pa rin yung protection ng dahil siya ay senator. Pwede siyang ma-detain sa loob ng Senate building. Kung gugustuhin ng parang house arrest ang labas niyan kasi senador siya. Ayun mama, yun lang po yung aking opinion as far as the law is concerned. No, pero kung pinersa si Bato na dalhin din sa Hague kagaya ng ginawa kay former President Digong, yun po yung papasok yung mala captus deni detentus na kahit mali yung pang-aaresto sa kanya ay hindi na po questionin yun. Basta't madala siya dun sa The Hague, sa ICC, ma'am. Opo. Kahit si Duterte, kahit si Bato, hindi niya na pwedeng questionin yung ma'am, yung how he was arrested. Yes, ma'am. Yun po yung Latin na yun, yung mala captus deni detentus, ma'am. Yan po yung nakikita natin ngayon na nangyayari kay former President Duterte na kahit sabihin nilang kidnapping pero hindi na pinapansin na ICC dahil ang mahalaga nasa kanila na ang nadala na nila, ma'am. Nadala na nila si and they have the full jurisdiction over the person. Yes, ma'am. So kung may away na lang na mangyayari, kung may debate or dito na lang sa loob, wala nang pakialam ang ICC. Dito na lang pwedeng may panagutin sa ginawa kay former president. Ako ma'am, bilang Pilipino, ano man ang krimen na gawa ng isang kapwa natin Pilipino dito sa ating bansa, wala pang naisang pang demanda na kahit isa. Hindi ako pabor kay I'm not in favor dito pro Duterte or kay Marcos, ma'am, ito lang ay pananaw ko bilang isang tagapagturo din, na dapat man lang na kapwa Pilipino, dapat dito natin i-try kung talaga may tiwala pa tayo sa justice. At tatanungin nyo, Prof, ikaw ba may tiwala pa sa justice system ng Pilipinas? Yes, ma'am. Bakit? Justice is always prevail, ma'am. Marami rin pong kaso na hinaharap pang inyong lingkod, pero nakatayo pa rin po tayo. Nagpapasalamat po ako sa programang ito. Talagang naasa ako at napapractice mo. Maraming salamat po. Yan po, ma'am. So dapat talaga dito i-try. At meron naman po tayong korte dito na maasahan, ma'am, at mapagkakatiwalaan po. Opo. Balikan ko po yung sinabi nyo na pwedeng hindi pansinin ng ating nasa under ng executive kung may desisyon ang Supreme Court na maglabas ng TRO. So kung ganyan, ano pa yung makukuhang safety, kaligtasan ni Senator Bato kung may possibility din pala na hindi pansinin yung TOR na binigay? Tama po ba ang pagkakaintindi ko, Prof? Kailangan, ito na yun, ma'am. Kasi kung titingnan natin, ma'am, yung 3 branches of government, ang namamagitan dito ngayon, ma'am, yung judiciary natin. Yung judiciary. Yes, ma'am. Nakamute yata po kayo. Opo, judiciary. Yung judiciary. Tapos, nag-issue ang judiciary, kay pabor hindi, ang executive naman, kasi yung 3 branches of government, ma'am, pare-pares ng power yan, magka-level yan. It so happen lang na ang nagre-represent ng Pilipinas ay yung presidente. Pero hindi ibig sabihin na siya yung pinakamataas. Ang presidente pwedeng i-impeach, diba? So, yun ang mangyayari, ma'am, na dapat itong legislative at saka yung executive ay mag-usap, may resolve. Kung kaya naman dito sa Pilipinas, why not? Optional lang talaga, ma'am. Ang totoo niyan, optional lang talaga kung isosurrender natin si Bato at ipadala sa The Hague.
Opo. Kasi kung titingnan natin, ma'am, marami na pong nangyaring kalunos-lunos na mga krimen dito sa bansa natin. Bakit hindi trinay po yan sa sa ICC? Nung time na member pa tayo ng ICC. Di ba po? Paano pag hindi sundin, Prof? Alam mo, may TRO na, ayaw sundin ng executive yung nilabas ng judiciary. Paano Yun po nga, yan? ma'am. Yun nga po, magkakagulo talaga, ma'am. Magkakagulo kasi Paano magkakagulo po? May magsasampa po ba ng kaso ang judiciary dito laban sa mag-i-implement ng warrant? Paano yes, po? ma'am, pwede. Pwede. Kasi sabi nga po, di ba, may jurisdiction din ang court natin dito. Kakabastusan na yan, ma'am, sa ating judiciary branch ng ating government, ma'am. So kaya nga, kagaya na sinabi ko kanina, na dapat mag-usap itong executive at saka yung legislative. Kasi ma'am, ganito yan kahit gustuhin ng executive na i-execute yung warrant of arrest, no? Kung ito namang si Bato ay pinoprotektahan yan. 'Di ba? Dahil hindi na si Bato sa personality niya, ma'am, hindi 'yun ang pag-usapan dito. Senator Bato is part of legislative body. Senador po siya. Nasa part po siya ng legislative. So, magbabanggaan po ito. So, dapat pag-usapan po ng legislative branch at ng ating ng executive branch itong pangyayari na to. Kasi ma'am, mahirap pagka hindi nirerespeto yung decision ng korte. Tandaan natin, mayroon pa ring jurisdiction ang korte, ang korto. Kung ang regional trial court have the full, yung tinatawag nating exclusive jurisdiction over this crime punishable by this act, yung Republic Act 9851, what more the Supreme Court? Isa ngayon nagmamandate na anong regional trial court ang mag-hear sa kaso ni Bato, if ever, ma'am. So, yun po. Ipaki-explain nga din po, Prof. Bakit nung nag-petition po si Senator Bato, ang inilabas na statement ng Supreme Court, bibigyan ng 72 hours yung government and then another 72 hours yung kay Bato naman. Pero wala pa nga natatapos ang 72 hours ng parehong panig, may hinabol na naman another po na ano ba term po dyan? Motion? Petition, ma'am. Petition, oo. Petition, no? Paano po yan? Tinatawag natin na ipatigil yung pagpapawaran to pares, Ma'am, ganito po yun kasi. Pagka nagpipetition ka, kahit saan korte po, pag nagpipetition, no, yung respondent, ma'am, ang respondent dito yung government na, the legislative body, yung mga law enforcement agency. Marapat lamang, ma'am, nabigyan ng hingian ng comment. This is form part of our yung tinatawag nating due process of law. Hear before it condemn. Hindi po pwedeng pakinggan mo lang itong isa kasi gusto niya, wag siyang arestuhin. Baka mamaya may matibay na ebidensya yung kabila, kaya hiningi ng komento. Parang ganito yan, ma'am, kahit sa lower court. No? Babaan na lang natin. Sabi nung akusado, magsasamit po kami ng demurrer of evidence, no? Para mawalang bisa yung sinampang kaso sa kanya. Kasi sinungalingan lahat ng mga ebidensya na yan. Ma'am, ang judge, hindi po pwedeng pakinggan niya agad yung tinatawag na demurrer of evidence. Kailangan hingihan niya ng komento yung kabilang panig at yung prosecution. Pagkatapos nun, saka pa lang siya magdidesisyon kung papaboran niya o mag-i-issue ba siya ng TOR or hindi. Yun, ma'am, yun Kaya lang, hindi na po nangyari yun. So, nagkaroon na po talaga ng gulo. Kagaya po ng aking prediction na magkakaroon po talaga ng gulo niyan. Nagulo. At nangyari na nga, nung nag-usap tayo ng tanghali, ma'am, kaginagabihan, ay nangyari na yung kaguluhan. No? Mm-hmm. Pero Prof, pwede Yes, po ba na hindi pa nga natatapos yung 72 hours, may panibagong manifestation muli sa Supreme Court ang mga abogado po ni Senator Bato de la Rosa na hingin nga ang agarang paglalabas ng temporary restraining order? Pwede po ba yung ganun? Anong mayayari sa 72 hours? Yung 72 hours, ma'am, na sinasabi lang ng Supreme Court yun para may ample time na mag-comment yung kabila. Tandaan natin, ma'am, pag nag-comment po yung respondent, yung on the part of the government,
yung government official natin na mag-comment doon sa petition ni Bato, si Bato, company ni Bato, magre-reply din yun, ma'am. Magre-reply. No, kung pasisinungalingan o sasang-ayunan niya yung sinasabi nung yung comment. No, ngayon, wala pang 72 kalahati, kahit sabihin pa natin 1 day. Pwede yun, ma'am. Ang tawag lang naman dito sa follow-up, parang sinasabi niya na speedy disposition of your decision na Supreme Court, kailangan madaliin. Now, ito yun, ma'am, sagot dyan. Nasa decision pa rin ng Supreme Court kung sila ay maglalabas ng TOR or hindi. Ngayon, after 72 hours, hindi nag-comment ang on the part of the government official. Di ba? Nasa Supreme Court pa rin yun, ma'am. Kung sila ay maglalabas ng restraining order. Remember that this decision is involving all the justices and one Chief Justice. 15 po ito, ma'am. In bank ang tawag dyan. So, hindi po ito division. By 3, by 5, by 7. Hindi, ma'am. In bank. So, lahat ng justices and the Chief Justices ay mag-uusap-usap. Ito yun, ma'am. At pagbubutuhan nila yan, kung mag-i-issue sila ng restraining order or not. Ano ang tansya nyo, Prof? Kung personal opinion, maglalabas ba ng TRO ang Supreme Court o hindi? Sa akin, ma'am, mahirap mag-predict kapag ganito na, ma'am, no? Kasi ito, ma'am, ang gusto kong ibulong, no? Kahit na naririnig na ng taong bayan, ano? Simple lang. Ngayon pa lang nangyari sa Pilipinas ang ganitong kaso. Yung kay Duterte at saka yung kay Bato. Wala pa pong president, wala pa pong nadesisyonan ang Supreme Court noon pa. Kasi ulitin ko, ma'am, no? Hati rin ang opinion ko dito. Kung kaya ng sinasabi ko kanina, kung maglalabas sila ng TRO o hindi. Kasi talagang susubukin ang galing ng mga Supreme Court justices natin dito. Lalo na yung Republic Act 9851. Kasi tayo ay member noon nung ginawa itong batas na ito. Opo. Yan. Okay. So, if ever po, Prof, ano ang mga pwedeng batayan, basis ng Supreme Court para hindi i-grant ang TRO kay Senator Bato de la Rosa? Well, ganun naman. Babalik rin na lang din natin, ma'am, na meron pong choice ang ating government na isurrender ang suspect doon sa International Court. Nakalagay din po yan sa Republic Act 9851. Since the Regional Trial Court have the full jurisdiction, di ba, ma'am? Punishable under this act, ay option na po yon ng Supreme Court kung maglalabas sila ng restraining order or not, ma'am. Okay. And although nasagot yun na po, Prof, no? Kasi yung tatanong ko, kung halimbawa talagang negative from Supreme Court, hindi maglalabas ng TRO, ang pwede na lang sangay na mag-protect kay Bato, kay Senator Bato, ay yung na lang po, yes, ma'am. Senate. Kasi kung magkakampi yung Supreme Court, ma'am, yung judiciary at saka yung legislative, ma'am, palagay ko mahiya naman ang executive na ituloy niya pa yung kagustuhan niya na ma-aresto si Bato. Wag na kahit di na natin pag-usapan dito, ma'am, yung taong bayan kung magrarally o hindi. Gulo lang yan, ma'am, eh. Pero ang pag-uusapan natin yung batas, ma'am, no? Lagi ko 'to sinasabi kahit sa estudyante ko, ma'am, eh. Dapat tingnan din natin the welfare of the people is always at stake here, no? At sabi ko nga, ma'am, kahit sa Facebook ko, di ba? The welfare of the people is always supreme law. At yun ang gumawa ng batas na naging saligang batas natin. At ang saligang batas natin, which is the Philippine Constitution, is the highest form of law. Itong Republic Act 9851 ito is just a special law ito. Hinugot lang din po ito, ma'am, sa international law at naka-angkla ito, ma'am, sa saligang batas natin. Pero whichever is conflict, again and again, the Constitution will still apply. Yun po ang dapat na masusunod, ang ating Constitution. Hindi po kung ano man batas yan. No? Yun po, ma'am.
Prof, alimbawa po, hinintay yung 72 hours sa government side, another 72 hours din po sa side ni Senator Yes, Bato. ma'am. After Opo. po nung dalawang 72 hours, Magre-reply. may result na ang ating Supreme Court. Yes, ma'am. Kung halimbawa, May di ba, nagreplyan na ang dalawa. nag-reply tapos na. Okay, actually may rejoinder pa yan. Pero dahil minamadali, ma'am, again, pag-uusapan na po ng mga justices at Supreme Court Chief yung issue na ito. Kasi in bank ito, which involving all the justices and Chief Justice nga, ma'am, kailangan majority ito, ma'am. No, kailangan 8 ang lumabas kung papabor sa 8 din na hindi maglabas ng restraining order. Yun yung maglabas na. Now, pag ang nangyari 14 kasi 15 yan, ma'am. Ang presiding judge ano lang yan lagi nasa gitna lang yan. Nag 7-7, yun. Huling magdidesisyon diyan, ma'am, ang Supreme Court Chief Justice, ma'am. Opo. Balikan ko din po, Prof, yung habang nangyayari itong 72 hours, pwedeng hindi yan pansinin ng ating executive at gumalaw na sila, no? Tama po yun, Prof, no? Pwede Yes, yan. ma'am. Yun po yung interpretation natin Kung dyan. desire talaga ng ating executive na isurrender. Hindi na nila sasagutin, ma'am. Hindi Hindi na po sila magre-reply. At Useless po walang yung makahabol reply ang nila. ating Supreme Court pag na-surrender Wala na. po kasi doon kayo maghabol sa ICC. Yan ang sasabihin nila Kasi So, still, ang nagre-represent ng ating bansa ay ang executive branch, ma'am. So sana ang pinakamagandang posisyon sana ni Senator Bato, kung talagang ayaw niya din, dahil ayaw niya ba din talaga, sana nanatili siya sa loob ng Senate. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi ngayon, pag nasa labas siya, wala na pong Vulnerable siya. masyado na vulnerable siya. Wala na pong, kumbaga, wala na siyang protection sa labas. Kasi kung nandyan sa loob at inatake pa rin ng any law enforcement agency ang Senate, makakasuhan po sila under the revised penal code, ma'am. Opo. Kung halimbawa may TRO naman din, Prof, gaano katagal ang visa nito? May idea po ba kayo? Right, and then, ma'am, kailangan i-execute yan. Pag sinabi, halimbawa, ma'am, may restraining order, ihinto ang pagdidimulis. Nag-issue na ng TRO ang Supreme Court. Yung araw din na yun, ma'am. Kung kailan na-receive, na yun, ma'am, executory na po ang tawag doon. Pero gaano katagal po ang validity po niyan? Hanggang ma-resolve po ang kaso, ma'am. Hanggang ma-resolve po yung kaso. Or, pwedeng sabihin ng korte na depende, ma'am, kung kailan nila ililip yung kanilang restraining order. Kasi, ma'am, hindi naman porke may restraining order, tapos na Maglalaban pa itong dalawang partido na ito At yun ang pakikinggan pa rin ng judge, ma'am, ng mga justices natin. Parang walang pinagkaiba sa lower court, ma'am. No, So ang maglalaban, Prof, kung halimbawa naglabas ng TRO at may mga paglalaban mangyayari, Filipino versus Filipino na to. Ayun nga mangyayari dyan, ma'am. Filipino versus Filipino. Pero ma'am, legal battle. Legal battle. O kailangan, ibig sabihin, ma'am, mapaniwala nila ang ating judiciary. Na kailangan i-surrender. Surrender. Ganun yun, ma'am. Ganyan ang mangyayari niyan, ma'am. Kasi hindi naman basta pwedeng mag-decision lang ang Supreme Court na wala rin silang basihan. No, kaya nga po, in bank yan, ma'am, lahat nag-uusap. Ma'am, tagi-isa ng magagaling na tao ito, ma'am. No? Pero ako, doon pa rin, ma'am, ako doon sa, ma'am, sa Section 18 na the Regional Trial Court have the jurisdiction over this case, ma'am. No? Doon ako. So, ang ibig ko sabihin, ma'am, dapat lamang na si Senator Bato dito idinig yung kaso niya. Kung may tiwala pa po tayo sa ating judicial system, ma'am. Ang sinasabi po kasi din, Prof, kahit kumalas na tayo sa ICC,
Pero nung time na nangyayari yung war on drugs, nasa ilalim pa tayo ng ICC. Kaya kahit kumalas na tayo, pwede pa rin habuli ng ICC yung mga nireklamo. Ano po ang opinion niyo po Yes, doon? ma'am. Pabor po ako doon. Ibig sabihin niyan, I agree with that. Oo, ganun naman talaga yun, ma'am. Halimbawa, nag-commit ka ng crime, police ka pa, nag-retire ka, kinasuhan ka. Remember, this case has no prescription. Wala pong prescription ang nakalagay sa batas ang kaso na ito. Hindi kagaya ng homicide, murder, ordinary case dito sa Pilipinas. Let's say ang murder, 20 years ang prescription. Ibig sabihin ng prescription, ma'am, yung paso na. Wala pong prescription ang crime punishable under Republic Act 9851. Basta nakagawa ka ng krimen under this act, kahit 40 years, 30 years na, pwede ka pa rin kasuhan, ma'am. Ganun po yan. So kung Opo. ganon, valid din ang Kaya nga po, ma'am, yan yung sinasabi paglalabas ko. ng warrant. Yes, ma'am. Merong tinatawag dito, may basihan. There is a basis, no? May legal basis ang bawat kampo dito, ma'am. Mhm. Kaya dito, kung alin yung pinakamas matimbang, yun dapat ang mananaig, ma'am. So Yun po parang ibig- ang malinaw, Prof, walang mali sa warrant of arrest ng ICC dahil may legal basis sila. O kahit sabihin natin, hindi na tayo member, pero the crime committed, nangyari ito, still during Member that we na tayo. Still member of the ICC. So Yes, yung ma'am. labanan na lang talaga, Prof, dito, saan mo siya gustong litisin? Sa labas ba o sa bansa? Kasi parehong pwede. Yes, ma'am Yun na lang talaga dito, ma'am. Kung babalik tayo, simplihan na lang natin. Ako man bilang Pilipino, dito gusto ito try. Pero still, the government, the state has the option. Diba? Permit to try to surrender itong si Bato doon sa ICC. Yun mamang nangyari dyan no? Kung hindi natin iisipin yung pagka-Pilipino natin, well, gagawin natin yun. Diba? Yung foreign ruler ang masusunod dito. Pero still, ma'am, dapat ano man ang krimen na nagawa niyan, dapat dito sa Pilipinas. Pero walang violation sa batas kung isurrender din nila. Wala rin, ma'am. Ang pag-uusapan na lang dito, ma'am, Pagiging Pilipino. yes, ma'am, kasi ang crime na ito, whether ordinary citizen ka, in uniform ka, or the head of the state ka, you can be charged with this Republic Act 9851, ma'am. Ito po yung pinakamasakit dito, kahit ordinary tao ka, in uniform ka, military personnel ka, leader ka, head of the state ka, president ka, you can be charged. You can be held liable. And you can be arrested and bring to the ICC, ma'am. Yun po yung sinasabi ng batas nito. So, bale, Prof, ang comparison na lang din na ginagawa natin kasi yung kay former President Duterte, kung may loopholes man doon dahil hindi dumaan sa Supreme Court. Ngayon, medyo tinatama natin dahil dumadaan sa Supreme Court bago magkaroon ng desisyon. Tama po ba? Yes, ma'am. Hindi naman kailangan sa Supreme Court, ma'am, kasi nagkataon lang na nagpipetition si Bato at doon niya talaga dadalhin sa Supreme Court yan. Bakit? Kasi ang kaso niya under pa rin ng ng Regional Trial Court dito. At ang magdidesisyon niya ng Supreme Court, o ikaw Regional Trial Court, ikaw ang naka-assign sa kaso ni Bato. Yun ma'am Hindi kinakailangan, pero dapat niyan pag na-aresto si Bato, dapat lang na i-assign siya sa Regional Trial Court na i-assign ng Supreme Court, ma'am. Yun po ang mangyari niya. Opo. Okay. So, mas naiintindihan po natin ngayon, Prof, yung tunay na senaryo. No? Maraming salamat po. Pero, dahil iba-iba ang opinyon ng tao, iba-iba ang paniniwala, may nagsasabi na sumuko na lang si Senator Bato. Meron din, hindi dapat dito yan, pero sabi nyo nga, pareha naman palang tama, parehang may legal basis yung ICC at ang ating Supreme Court or ang ating RTC, ano na lang po ba ang without bias, ano pong maipapayo natin, Prof, kung parehong tama?
pwede pala, kung parehong pwede. Meron akong gusto sabihin sa iyo, ma'am. Iba kasi yung argumento sa debate. Yung debate, ma'am, paras kayong tama. Yun ang paniniwala nyo. 'Di ba? Walang mananalo diyan pag debate. Pero pag argumento, you have to prove that, 'di ba, your opponent, the other party is wrong and you are right. Or baliktarin, ikaw yung mali, siya yung tama. Yun yung word na argument. Ano ngayon nangyayari, Prof? Yan. Anong nangyayari ngayon? Argument or debate? Ang nangyari, ma'am, sa walang alam sa batas, nagdidebate sila. Wala talagang, kasi ma'am, ang opinion, it's not considered wrong. Opinion mo yan eh. Karapatan mo yan eh. That's part of expression eh. Doon po yun sa hindi ko sinasabing mababang pinag-aralan. Hindi. Yung hindi po nakakaalam ng batas. Okay po. Pero yung mga nakakaalam ng batas, ito po yung magandang tagisan. Ito po yung tinatawag na argumento eh. No, na pagalingan, pagandahan ng presentation, pagalingan ng presentation ng ebidensya, ng mga legal basis ang pinaghugutan, 'di ba? Para nag-present yung kabila, baso, ikaw naman pitchel, yung isa naman drum, yung isa naman pares naman kutsara. What I mean is simple as this, no? Kapag na-prove mo yung kalaban mo na mali siya, tama ka, yun yung word na argumento. Pero pag debate, kahit na maghapon kayo dyan, ma'am, maraming nagpapatayan dahil nagdebate dahil pares walang alam. Pares walang alam. Yun po yun, ma'am. Kaya kung tutuloy natin, ma'am, simple lang naman yung aking magiging panawagan sa ating kababayan. Kapag po tayo walang alam sa nangyayari, manahimik po tayo, wag po tayo makisawsaw at makigatong. Naku, magulo na po yung bansa natin. Kami po na mayroon ding alam sa batas, naguguluhan. What more yung mga nasa baba natin? Kalma lang po tayo, hinga ng malalim. God is with us. I believe that there is always justice naman po. No, maayos din po natin at wala pong pinaka-the best na gagawin natin. Manalangin po tayo, no? The voice of the people is the voice of God, eh. Sabi nga, no? So, dapat lamang po na wag na tayo, no? Payo ko sa mga anghihilig sa social media, no? Yung kaibigan mo nagiging kagalit mo. Yung kamag-anak mo nagiging kagalit mo dahil post ka ng post, 'di ba? Sabi mo, professor ka, matalino kang tao, etc. Ang totoo, wala ka namang alam eh. Wala ka naman sa pangyayari. Wala ka rin ng alam sa batas. Pero nakikisaw-saw pa. Ang iba naman dito naman para maging sikat lang ng mga vlogger eh. Di ba? Para maraming mga viewers. Pero hindi ganun. Kung iisip natin na pansarili lang, ay wag naman po. Dapat, for the sake of the people, yun lagi ang pong iniisip natin. Opo. Kaya, sa mga kababayan natin dyan, wag na po tayo makisawsaw. No, magpanalangin po natin yung 3 branches ng government natin at yung at yung linis ng kanilang mga puso, ma'am. Yes po. Ayan, maraming salamat po Prof. Arnel Golen Sanchez sa inyong oras at panahon na binigay po dito sa ating programa, no? At marami po tayong natutunan, no, sa inyo, Prof. So muli, ang ating naging guest ngayon si Professor Arnel Golen Sanchez, Founder and National Director ng F4 Social Educator of the Philippines. Pag-isipan natin. Para po sa ating pag-isipan natin, ano ba dapat ang itigil? Itigil natin ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon tungkol po sa kaso at legal proceedings. At ano ang dapat simulan? Simulan po natin ang pagkonsulta sa credible legal expert para po sa mas accurate na impormasyon. At ano yung dapat na ipagpatuloy natin? Let us keep yung healthy debate at freedom of expression basta may respeto at factual basis. Manalangin po tayo, Panginoong Hesus. Kami po ay lumalapit sa inyo, sa inyong harapan na may pagpapakumbaba at pananampalataya.
Maraming salamat po sa buhay ng aming guest na patuloy pong nagbibigay sa amin ng kaalaman, ng wisdom, ng education, Lord, para kami po ay magabayan, lalo na po sa mga nangyayari sa aming bansa at kami ay minsan, Lord, ay sobrang emotional. Napakahalaga po ng may alam kami para po aakma kung ano man ang magiging gusto naming i-share, ibahagi na opinion. Lord, naway gabayan niyo po kami, lalo na po ang aming bansa. Lalo na po sa gitna ng mga usaping legal at mahahalagang desisyon na kinakaharap ng aming pamahalaan. Bigyan mo po ng karunungan, bigyan niyo kami ng katotohanan at integrity, lalo na ang lahat ng sangay ng aming gobyerno. Lalo na kahit po sa hukuman at mga tagapagpatupad ng mga batas. Tulungan niyo din po kami maging mapanuri, mapayapa at hindi magpapadala sa galit o maling impormasyon sa aming emosyon, kundi manatili sa katotohanan at paggalang sa proseso ng batas. Ibinibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng ito. We surrender to you everything, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin, 8:28 ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay, nakinig sa ating programang Oras ng Zambasulta. Again, maraming salamat Professor Arnel Golen Sanchez. Maraming salamat din sa ating technician. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan tayong muli dito tuwing alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.